Ready na po ba kayo sa Word of God? Okay, gusto ko lang pong i-remind kayo, anong objective ng pagbibigay diin ko po sa katapatan ng Diyos? Anong kinalaman nito sa buhay mo at sa buhay ko na ating bigyan ng liwanag, paglilinaw, pagdidiin ang tungkol sa katapatan ng Diyos? Mga statements na akin pong ulit-ulitin, mga kapatid, dahil ang ating pong pagtatapat sa Diyos din, ang pagtatapat mo at pagtatapat ko sa Diyos ay may kinalaman sa malinaw na pagkaunawa mo, pagkaunawa ko, at mga karanasan ko patungkol sa katapatan ng Diyos. Uulitin ko po. Ang ating faithfulness sa Diyos ay may kinalaman sa ating malinaw na pagkaunawa sa Kanyang pagiging tapat sa atin at sa ating mga karanasan kung paano siya naging tapat sa atin. Ibig sabihin po noon, hindi din tayo magiging ganong katapat sa Diyos pag walang malinaw na tayong pagkaunawa sa Kanyang pagiging tapat at mga karanasan natin sa Kanyang katapatan sa ating buhay. Kaya napakahalaga po ng topic natin about God's faithfulness. Another important thing, mga kapatid, is this. Ang ating katapatan sa Diyos ay may kinalaman naman sa ating worthiness. Worthiness to be entrusted with His blessings, with His glory, and with His purpose. Kaya ang gusto naman na maging tapat tayo, binanggit ko po last time yung tungkol sa prenuptial, right? Napag-uusapan lang po yun. Meron po kasing argument na magpiprenuptial kami kasi baka yung mga iiwanan kong kayamanan hindi maging maayos. So isa lang po yun sa pinopoint out ko sa inyo. So parang may level ng pag sinabing faithful, it's about being responsible. So the Lord is working on our being responsible and faithful so that God will continue to entrust us with His great and mighty things. So the very reason why we are just living a life of mediocrity, because the Lord doesn't find us yet to be entrusted with great and mighty things. Amen? So the reason why the topic about God's faithfulness is really very important because it has something to do with God trusting us with great and mighty things of life and of the things that God has in heaven for us. Okay, so bago ko magpatuloy, gauge tayo. Sa level ng faithfulness, tinang ko kay last time yung faithfulness ng asawa mo. Di ba? Nakakatuwa naman, may mga nag-11 dito. Ang faithful naman ng mga asawa nila. Yung faithfulness po natin kay God, ano po ba sa level ng 1 to 10? Kung i-gauge mo yung sarili mo, anong level mo? Sino magsasabi ng 10? Pakitaas ang kamay. At para palabasin natin, kasi hindi totoo yan. Okay. Walang nagtaas ng 10? Talagang ako lang. Simulan natin sa 1. Wala rin nagtaas. So, ibig sabihin ay fluctuating. Minsan 1, minsan 10. Okay, tuloy ko na po ang aking topic ngayon. Review po muna tayo. Pag sinabi natin God's faithfulness, ang ating pong point actually sa mga series na aking pag-aaral ay 3 points po normally. Okay, so ngayon po mag-focus po tayo. Actually, 4 yan God's faithfulness defined, God's faithfulness described with element, okay? God's faithfulness demonstrated, at atin pong tininan last time, it was demonstrated in the life of Joseph and it was demonstrated in the life of... Sino yung last time? Pinaka-highlight natin tungkol sa faithfulness ni God. Sino? Salamat, may isang nakakatanda. David. Okay. So, nung last Lord's Supper, ang highlight po noon ay tungkol po doon sa marriage covenant. Di ba? Ano po ba yung target ng Panginoon sa church? Bilang seed of Abraham. So, yun po yung topic natin. God's faithfulness pa rin po.
So ngayon atin pong balikan at sabi ko may mga kulang ako because of time constraint. Ibalikan po natin si David ulit. So alam po natin, ano nga po bang nakapaloob sa tinatawag nating David's Davidic Covenant? Sino po ang makapagsasabi? What is in the content of the Davidic Covenant? Okay lang po kayo mahiya. Wala pong sagot na mali dito. Kahit mali yan, hindi po kayo papansinin. Kakahiya lang po kayo. Okay. Sino po ba? Meron po ba? Pag sinabing Davidic Covenant, ang highlight po doon, yung pangako ng Panginoon kay David na sa lahi mo, hindi aalis ang trono. So, ibig sabihin, forever, the kingdom of David will be established hanggang millennial reign. David will continue to rule in the millennial reign under the leadership of Christ for 1,000 years. Wow. So nakita po natin last time, yung kay David, okay? So balikan po natin ng konti, yung element po describing God's faithfulness. Number one, it is in His being na siya faithful. Hindi katulad natin, nag-i-struggle po tayo para maging faithful sa ating commitment and covenant. Nag-i-struggle nga po tayo magbayad minsan ng utang natin di ba? Nag-i-struggle tayo sa lahat ng mga commitment natin, nag-i-struggle tayo to become faithful because we are not by nature faithful, we are by nature traitor and cheater by nature. Okay? Yan po yung nature ng tao. Dahil hirap siya sa capacity na maging faithful. Kaya ang atin pong faithfulness ay fluctuating in many things of life. And then pangalawa, pag sinabi natin God's faithfulness, lagi po yung may pinatutungkulan. Faithful saan? Faithful kanino? Faithful po ang Panginoon unang-una sa kanyang covenant people. And the covenant people, praise God, it's you and me. And then pag sinabi natin God's faithfulness, faithfulness saan? Sa kanyang promises, sa kanyang plan, sa kanyang purpose, sa buhay mo at sa buhay ko, gagawin niya ang lahat ng kanyang pangako at ang kanyang mga plano sa ating buhay. Because He is faithful. And then lastly, He has the power and the capacity to become faithful because He is what? Omnipotent. So nakita po natin kanina sa songs, yung background, ipinapakita yung heaven, yung kanyang mga nilikha. Matagal na pong pinopoint out ni Madam Ora yung mga creation ng Panginoon sa atin para pagtibayin na ang Panginoon natin napakadakila. Okay? Tapos yung pinakahuling message ay He will never leave one behind. Amen? He will never leave one behind. Ano ba yun? Tama ba ako? Okay, so God is faithful. He will never leave one behind. Walang iwanan sa Panginoon. Pero yun po hindi pwede sa tao. And then nakita po natin kay David, nakita po natin na nagkaroon po ng attempt. We know that Satan was behind in the attempt to destroy the covenant, to destroy the kingdom of David. Nagkaroon po ng insidente na parang ang hirap paniwalaan, parang sa palabas lang po nangyayari. Okay? Na merong isang lola, para lang makuha niya yung trono for political advancement, pinapatay lahat ng successor ng kanyang anak upang siya mag-reign. At that time, nag-reign si Atalaya sa dalawang kingdoms, the kingdom of the north and the kingdom of the south. Wow, isang babae nagpapatakbo ng dalawang kingdoms. Atalaya. Okay? At nakita po natin, pinatay niya lahat niyang apo. Hindi niya alam na siya ay tinrider naman ng kanyang anak positively. Okay? Yung kapatid ni Ahaziah na namatay, Jehosheba ang pangalan noon, itinago, ipinuslit ang isang 1-year-old na siguro hindi pa kilala ng lola. Kaya nakalibre po yung baby na yon, 1-year-old, itinago po siya. At the age of 7 years old, nilitaw siya, and then he was anointed to be the new king of Israel in the line of... You're not following me? In the line of David. So kaya po nagtuloy-tuloy pa rin po ang kingdom ni David kasi ang Panginoon ay nagtago na hindi nakita ni Atalaya, hindi nalaman ni Atalaya ng lola na meron pala siyang apo pang nakatago at nung inilabas, di ba, doon na natapos ang buhay ni Atalaya and she was killed also by the followers of the new king at the age of 7. The youngest king who ruled in Judah. The name is? Anong pangalan? Joash. Sagot po kayo. Libre po ang sagot. Okay? Joash. Ang sumunod na nag-rule po na pinakabata ay si Josiah at the age of 8. Joash was the youngest. Okay?
So nakita po natin na kapag sinabi ng Panginoon, okay, walang pwedeng pumigil, tutuparin niya ang kanyang sinabi sa Biblia. Kaya po, pag nagbasa kayo ng Biblia at may utos dyan, sundin niyo na po yan kasi dapat po siyang sundin kasi yung consequence ng hindi pagsunod dyan, totoo din po yung mangyayari sa buhay natin. Hindi po pwedeng pigilan ang negative consequences. At hindi rin po pwedeng pigilan ang pangako ng Panginoon positively. Kaya napakasarap sumunod, panghawakan ang mga pangako ng Diyos sapagkat ito, anuman ang mangyari, umulat, bumagyo, bumahaman, maglindol man, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Okay? Kaya dito po sa ating kalagitnaan, ang pinakamatibay na tao, yung maraming pinangahawakang pangako ang Diyos sa kanyang buhay. At nakikita niya na tinutupad ng Diyos ang mga pangako ng Diyos, patibay ng patibay po yan, patatag ng patatag po yan. Habang tumatagal, tumatatag. Hindi katulad ng Bangko Pilipino nung araw. Meron po kasing advertisement tong araw, hindi niya inabutan. Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag. Nawala ho yun. Bumalik ng bahagya, nawala din ho. Pero mga pangako ng Diyos, wow, hindi humawawala yan. Amen? Kaya po ang Kristiyano ay padamihan ng pinangahawakang salita ng Diyos. Dahil tutuparin po ng Panginoon yung sinabi niya kapag pinanghawakan mo. Okay? Kaya po nakakalungkot no? Mga Kristiyano minsan diba? Hindi po busy sa pag-memorize ng word. Okay? Hindi busy Kung doon nakasalalay ang kabuhayan po natin sa pangako ng Diyos, abay, dadamihan ko ng mga pangako ng Diyos na pangahawakan ko. Di ba? Amen? Oo, ngayon, ano mga pangako ng Diyos pinangahawakan mo? Pastor, nadagdagan naman. Genesis 1:1. Asa kaya pangako ng Diyos doon? No? Magbilang kayo, ito pangako ng Diyos sa akin. Ito, isa, dalawa, tatlo. Ito, Psalms ganito, Psalms ganito. Amen. Sayang. Sayang ang mga salita ng Diyos sa atin. Hindi natin pinangahawakan. Pagka tayo po ay nangangahoy ng salita ng Diyos, pangat ng pangat po buhay natin, tandaan po niyan. So kaya po you're going down kasi wala kang pinangahawakang salita ng Diyos. Nakasalalay ka sa takbo ng buhay mo. Lagi kong inulit-ulit, maging sa mga anak ko, there are two kinds of people in the world. Okay? In this aspect, there are people who are the creator. They are creating, they are mover. They are spearheader. And there are people who are just reactor or reacting. Nagre-react lang sila kung anong mangyayari. Doon sa mga creator. Halimbawa po, creator ko, magtatayo ako ng negosyo, I will create a business. Meron akong magandang idea, gagawin ko to. Di ba? So I will move, I will create something. At pagkatapos mag-advertise ako, oy, may bubuksan ako negosyo. Di ba? Ay, tama, naghahanap ako ng negosyo. Nagre-react ka lang kasi. Di ba? Kaya, kukunti lang po ang mga creator. They're the creating people. Kalimitan mga reacting. Ito po yung mga tapang hindi na satisfied, they will comply. Mga complainer, mga reklamador sa buhay. Dahil sumusunod lang po sila. Ang tanong, asan ka? Are you a creator or just a reactor in life? Yung pong reactor dito, yung pong creator dito, ayaw lumipat Oo, ganyan na talaga kayo. Dito. Identify yourself. Those who are claiming God's promises, those who are growing in the Lord, they're the creator, they're the spearheaders. Amen? Okay. Hindi po ako modesty aside, yung pagiging creator ko po, hindi po ko yun po ginusto rin Yung pong pagsisimula ng gawain ng Panginoon ay it's a creating. But God created it through me. Kaya hindi po ako po pwedeng magkikwit ako sa ministry, magpapamember na lang ako sa ibang church. Hindi ho talaga pwedeng ganoon I have to be a creator. I have to be a spearheader. Mag-i-spirit po talaga ako ng gawain ng Panginoon. Okay? So, now, gusto ko lang pong pagtibayin ng faithfulness ni God, no? Na hindi po pwedeng sanggahan ng kahit na sino pang tao, anumang bagay. Basta sinabi ng Panginoon,
regardless of what will happen in the world. Kaya ang sarap pong panghawakan ng pangako ng Panginoon, katulad po ng kanyang sinabi sa Psalms 37 verse 19. Pakitingnan po para mahamon lang po yung iba, please. Mga hamon lang. Gusto ko lang makita kung paano ang Panginoon po ay faithful sa kanyang word. Gusto ko lang pong itapon sa inyo to, itong salitang ito para, kasi alam ko, hindi nyo po minimemorize to eh, itong verse na to. Di ba? Hindi nyo minimemorize yan eh. Saka lang to magiging meaningful sa inyo pagka nagkaroon kayo ng problema na nagtaggutom na. Pero ngayon, hindi nyo pinanghahawakan to, I believe you. Anong sabi dito? Yung mga tao nagtitiwala sa Diyos, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. So, ibig sabihin ng Panginoon, meron siyang capacity na isatisfy ka niya kahit taggutom sa lupain kinalalagyan mo. Walang dumadating na pagkain galing sa bundok, nawawala ng tubig, walang nawasa, walang etc. Ang sabi sa Bible, you will be satisfied. Why? Because God will not be hindered, will not be hampered by any circumstance because He is a sovereign God. He can fulfill what He says. No one can stop Him in doing what He would like to do. He is not consulting to any power. He is not dependent upon anybody to do what He wants to do because He is sovereign, backing up His faithfulness to us. Wow! Matatakot ka ba pag pinangahawakan mo yan? Pag may pandemic, baka walang magkain darating, baka walang ayuda sa gobyerno? Pag pinangahawakan nyo to, hindi ka matatakot sa gutom eh. So, ayun pong pinupointer ko. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Okay? I have more to say about that later on. Sa kingdom ni David, meron pong isang simple na pwede mangyari na hindi po kalaban na pwedeng sumira at pwede sanang mawala sa lineup, sa linya ni David, ang throne. Ano niyo po kung sino yun na pwedeng mawala sa trono niya? Merong isang natatag na covenant, si David with Jonathan. In 1 Samuel chapter 23, verses 16 to 18. Tingnan po natin ang covenant na ginawa po dito ni David at saka ni Jonathan. Nagtatago po nung time na yon si David sa kanyang father-in-law, King Saul, right? Do you recall? Bakit siya hinahabol ni Saul? Anong kanyang kasalanan? Ha? Wala siyang kasalanan. Ba't siya hinahabol? Kasi nga, naiinggit dahil threat siya sa throne. Okay? Threat siya sa throne. Salamat sa ano. Okay. Nung siya nagtatago, simpleng tumipas. Okay? Dumalikyat, ika nga, ang kanyang best friend, soulmate na friend. Okay? Si Jonathan. Best of the best friends silang dalawa. Okay. And Jonathan, Saul's son, arose and went to David into the wood and strengthened his hand in God. In-encourage niya po si David. Okay? Let's move on, verse 17. And he said unto him, fear not, David, for the hand of Saul my father shall not find thee. Hindi ka makikita ng tatay ko. And thou shalt be a king over Israel. Magiging hari ka. Kasi yun ang issue eh. Kaya ka gustong patay ng tatay ko kasi threat ka sa amin. Threat ka maging sa akin kasi ang gusto ng tatay ko akong susunod sa kanya. Pero sabi niya, David, ikaw ang magiging king over Israel. And I shall be the next unto thee. Ako na lang yung susunod sa'yo. O, di ba mga kapatid? Mawawala na sa linya ni David, di ba? Dahil ang susunod. Covenant to mga kapatid, tingnan natin. And he shall be the next unto thee, and that also Saul my father knoweth. So alam ng tatay ko yun. Okay, verse 18. And they too made a covenant before the Lord. Sa Diyos pa ginawa. Do you think God approved this covenant? Kahit gumawa ka ng covenant kay Lord, pero palpak naman ang covenant mo, hindi tugma sa kanyang kalooban, hindi rin po yun na-approvean ng Panginoon. David and Jonathan made a covenant among themselves, but it says in the Lord. But the Lord was not a party to the covenant because the Lord's intention, He has already planned in the mind
that the throne will not depart from the lineage of David. Walang sisingit. At kasi kung si Saul na, kung si Jonathan na ang naging king, ang ilalagay niya, anak niya. Tuloy-tuloy na yun, wala na si David. Di ba? Kaya makita natin mga kapatid, kahit kaibigan, pwedeng hadlangan ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Katulad ni Joseph. Mga kapatid niya, gustong patayin ang kanyang pangarap, pero hindi nagtagumpay. Why? Because God is sovereign and faithful to fulfill His commitment and promise to you and to me. Okay? Okay. So ngayon naman, dumako po tayo doon sa point number 3. I'm just talking about the second point or the third point about the demonstration of God's faithfulness in the life of Joseph, in the life of David. Now, tingnan natin kung paano nagtiwala si David. So, the last point is, God's faithfulness depended. Ibig sabihin, ang katapatan ng Diyos pinagtiwalaan. Tingnan natin sa puntong ito naman, si David. So, nakita po natin nung una na si Joseph po ay nagtiwala sa Diyos, kaya hindi po siya lumihis ng kanyang landas sa pagtitiwala sa Diyos, kasi nagtiwala siya sa faithfulness ni God, and that led him to his kingship or to his leadership in the end. Meron po silang pagkapareho ni David at saka ni Joseph eh. Both of them, okay, yung promise ni God, ay yung binenta si Joseph, nagsimula po ang kwento niya na hinighlight sa Bible patungkol sa kanyang panaginip at the age of 17. David was also anointed at the age of 17. Joseph reigned at the age of 30, and David reigned also at the age of 30. And David ruled for 40 years. He died at the age of 70. Okay? So ngayon, paano ba pinakita ni David ang kanyang pagtitiwala naman sa Diyos? Binanggit ko sa inyo kanina, okay? Ang highlight po ng ating topic, why we need to understand God's faithfulness. Okay? Because it has something to do with our faithfulness also to God. And then secondly, it has something to do with our worthiness. Okay? For the great and mighty things of God. Kaya mahalaga na maintindihan mo yung faithfulness ni God. At ang layunin ko po, mahamon po kayo na magtiwala talaga sa Diyos na ang Diyos ay tapat sa kanyang sinabi. Black and white lang kasi ang Panginoon. Pag sinabi niya, gagawin niya yan. Okay? Okay. Dadaling ko po kayo sa insidente na kung saan, sa kanya pong pagtatago ni Saul, ni David, nagkaroon po siya ng pagkakataong mapatay niya ang gustong pumatay sa kanya. Ito po ay nangyari po sa isang cave. Tingnan po natin ang senaryo sa 1 Samuel chapter 24, verses 5 to 6. Ang sabi po ng kanyang mga sundalo na loyal sa kanya, patayin mo na. Pagkakataon mo nang patayin to. Okay? Tingnan po natin ang kanyang sinabi. And it came to pass afterward that David's heart smote him because he had cut off Saul's skirt. Nasa kuweba po, natutulog po si Saul. Okay? At pagkatapos, sa halip na kanyang patayin, kumuha siya ng ebidensya na kanyang kinat ang damit ni King Saul habang natutulog kasama ang kanyang mga tauhan. Ang tauhan po ni David dito, napakarami, ni King Saul, marami po siya laging kasama, thousands. So pati po yung mga gwardya, hindi po na kanilang na-detect na nandyan po si David, okay? Kasama mga sundalo, gabi po yon, madilim. So kumuha po siya ng cut po niya yun. So ang sabi niya po sa verse 6, sa kanyang tauhan, and he said unto his men, the Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. So makita po natin mga kapatid, ang dahilan kaya hindi niya pinatay si Saul, ayaw niyang dungisan ang kanyang kamay sa God's anointed. Pero hindi po yan ang malalim na dahilan. Mamaya, dadaling ko po kayo sa pinakamalalim na dahilan. Pero itong dahilan ito, mga kapatid, ay napaka-valid. Di ba? Meron siyang mataas na respeto
sa kanyang kapwa anointed. David was also anointed at the age of 17. Okay? Alam niya, siya ay anointed king din. Sabi niya, ayaw kong dungisan ng aking kamay. Okay? Nagkaroon po ng pangalawang bago po natin iwanan to, balikan po natin sa verse 5, mga kapatid. Verse 5. Tingnan po niya, paano niya sasaktan ang isang anointed ng Panginoon na mismong pagpunit lamang o pagkat lamang ng damit ni King Saul para sa kanya, isang kasalanan na. Kuha niyo po ang point? Meron siyang ganong mataas na pagrespeto sa anointed ng Panginoon. Sana all. Okay? Pinunit niya ang damit. Nag-guilty na siya. Wow. Okay. So, yun po yan. Another instance na kung saan pwede niya uling patayin si Saul. Dito ho, nagsisi na po si Saul Talagang wala kang kasalanan. Uwi ka na, anak. Uwi ka na. Pero hindi po naman naging totoo si Saul. Gusto niya pa rin patayin. Dahil kinakain siya ng kanyang greed for power. Alam niya, threat to. Di ba? So, chapter 26, tingnan po natin. So, chapter 26, verse 11, nagkaroon uli ng pagkakataon na kanyang mapapatay na sana. Okay. Maaaring nagtataka po kayo, it was God who was causing Saul and all his men to fall asleep. O yan po yung mababasa niyo pag binasa niyo po ito. At pagkatapos, ang sabi ng kanyang sundalo, patay na, pagkakataon na to para patayin mo na naman to. Ang sabi niya, the Lord forbid that I should stretch forth mine hand against the Lord's anointed. But I pray thee, kunin mo yung kanyang bolster and the cruse of water and let us go. Okay? Yung lalagyan po ng spear at saka yung lalagyan ng spear po yung bolster. At saka yung jug, ng water jug niya, umalis na tayo para may ebidensya na naman siya na kaya niya sanang patayin. Okay? Tingnan po natin bakit hindi niya pinatay. Another reason. Tingnan niyo Ano yung kanina? God's anointed kasi. Dito binanggit, anointed din kasi talaga. Pero meron pang isang reason. Verse 9 and 10. Tingnan po natin. Verse 9 and 10. And David said to Abishai, destroy him not, for who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Okay? So, yun po yung isa, anointed. Kapag sinaktan mo, hindi pwedeng magiging guiltless ka. May guilt ka talaga. Okay? Yung next verse po sa 10, take note. Verse 10. And David said furthermore, as the Lord liveth, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. Hindi ko kinakailangan dungisan ang aking kamay sa the Lord's anointed, pwede namang Diyos ang pumatay sa kanya kung gugustuhin niya because God is sovereign. Nakanyo? So, ang isang dahilan, kaya hindi niya in-stretch out ang kamay niya at dinungisan niya ang kanyang kamay sa gustong pumatay sa kanya, hindi lang dahil siya ay anointed, kundi dahil kung siya ay mamamatay, hindi ako ang Diyos ang papatay sa kanya. Kayang-kayang gawin ng Panginoon yun, sabi niya. May kausap po ako isang vice governor one time. At ang sabi po ng vice governor, sabi ng si governor, pinagbibintangan ako dito na may balak daw akong ipapatay ko siya. Kasi ako yung successor niya hindi sila in good term. Kristiyano po yung vice governor. Okay? Ang sabi po ng vice governor sa amin, ilan po kami nanduro ng mga pastor, sabi niya, bakit ko naman siya papatayin? Pwede naman siyang patayin ng Diyos kung gusto ng Diyos. Bakit ako? Di ba? So, naalala ko po ito, binabasa ko. Oo nga naman. Di ba? Vengeance is mine, saith the Lord. Okay? Marami pong Psalms na sinulat at nasulat si David sa kanyang pagtatago. Sa isang research ko, merong 5 binanggit na book of Psalms. Psalms 52, Psalms 59, Psalms 34, Psalms 7, Psalms 27, yun po mga binanggit at mga ilan pa.
May ilang po lamang kong tingnan. Gusto ko malaman ano yung kanyang idinadaing sa kanyang mga Psalms habang siya ay nagtatago kay Saul. Okay? Okay. Pero hindi pa po itong dahilan, mga kapatid. Kaya hindi niya pinatay si Saul. Meron pang isa. Gusto niyo malaman? Are you ready? Let's go! Verse 23 of 1 Samuel chapter 26. Ito yung pinakadahilan, mga kapatid. Sabi niya bandang dulo, the Lord render to every man his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered thee into my hand today, but I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed. Anong ibig sabihin po, no? The Lord rendered to every man his righteousness and his faithfulness. The word render, ibig sabihin ng the Lord render, the Lord is faithful to do. Diba? The Lord is faithful to do according to your faithfulness. I will be faithful, sabi ni David. I will not stretch forth mine hand. So, ang isa pong pinaniniwalaan ni David, God is faithful. Ibibigay niya kung anong nararapat sa iyong righteousness at sa iyong faithfulness. Binanggit ko po kanina sa inyo, mga kapatid, ng ating faithfulness kay God ay may kinalaman sa ating pagkaunawa at sa ating karanasan tungkol sa kanyang faithfulness. So, kaya ko po binabalik sa inyong tanong, I just want to know if you're following me, okay? Sa argument na binibigay ko. Ulitin ko yung point. Si David ay hindi mo pwedeng sisihin kapag pinatay niya si Saul. He has all the right, smart reasons to kill Saul. Why? Papatayin siya eh. Wendell, pag may taong papatay sa'yo, alam mong tutudasin ka talaga, anong gagawin mo? Sige, bahala ka, patay mo na lang ako, para hindi ako magkasala sa'yo. Self-defense yun, acquitted ka dun eh. Nagkataon lang to kasi anointed. Hindi niya pwedeng saktan. Meron siya tinatawag na immunity. Pero papatayin ka eh. Kaya yung mga sundalo niya, unahan mo na, patayin mo na. Number 1, self-preservation. Pangalawa, self-defense. Alam niyo yung pinakamabigat na dahilan kaya dapat niyang patayin? Sino bibigay ng pinakamabigat na dahilan? Kaya dapat niyang patayin. Come on, let your mind work. Ha? Mayroon ako dito, bibigyan ko kayo ng pagkanasagot niyo. Ha? Sino makakasagot? Anong pinakadahilan? Kaya bakit papatayin ko siya? Ha? Maliban doon sa sinabi ko, mayroong mabigat pang dahilan. The throne! If I will kill Saul, I will be the next king. I will be king. I am free to rule. Pero hindi niya pinakimbutan. That is a reaffirmation of his faithfulness to the Lord because he is very much assured that God is faithful. I am anointed and I will sit on the throne in his own time, in his own will, not my time. Nakuha yung point, mga kapatid, hindi niya pinag-imbutan ng throne. Pag pinatay niya yun, ako ng king kaagad eh. May covenant na nga po sila eh. Di ba? Yan din po ang dahilan kung bakit nasawi si Jonathan sa digmaan ng Philistines. In chapter 31. Napatay po yung mag-ama dahil walang dapat susunod kay David kundi anak niya. Si Solomon! Ang nakatalaga, mga kapatid, hindi si Jonathan. Everything was in God's hands. Everything was orchestrated by God. Dahil kung pinatay niya si Saul, hindi matutuloy ang digmaan ng Philistines. Dahil kakampi niya si King ng Akish. Dahil doon po siya galing. Tandaan niyo po yung chapter 27, pumunta siya sa Philistines. Mag-iiba ang kwento, mga kapatid. So, ang isang dahilan, kaya dapat niyang patayin. Wow. Di ba ngayon
Di ba, alam nyo, pinapapatay ang mga karibal? Eh siya pwede nang patayin eh. Na siya malilibre kasi papatay na kung dapat pa siya patayin. Akin ang kingdom, patay ka pa. Pero hindi niya ginawa, mga kapatid. Got the point now? Okay. Ang point ko po, God's faithfulness depended. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka sa faithfulness, there are two things that are created in you. Number one, your faithfulness is created. Your faithfulness to God will grow. Kasi you are trusting God that He is faithful in all His words. Naniniwala siya na I am anointed. I know one of these days, I will sit on the throne in His will, in His wisdom. Kaya niyang patayin si Saul in his own way. And yet it happened in chapter 31 of 1 Samuel. Ako niyo mga kapatid, God's faithfulness, para maranasan mo pa ang maraming bagay patungkol sa Kanya, requires your faithfulness and my faithfulness. May mga bagay na gagawin siya maging faithful kat hindi. Kaya nga binanggit ko last time na laging kasama ang word na mercy at faithfulness. Kasi may time na hindi tayo faithful, ang Lord nagpapakita pa rin ng faithfulness. Di ba? Pero maraming bagay na hindi nagaganap, mabubuting bagay na hindi nagaganap dahil hindi tayo faithful. At maraming bagay na pwedeng iwasan, mga sakit ng ulo, sakit ng damdamin, alitan, kaguluhan, paghihiwalay, kung naging faithful ka. Ang daming problemang dumadating sa buhay ng tao simply because he is not faithful, because he is not trusting God's faithfulness. Inilalagay niya sa kanyang kamay ang mga bagay sa kanyang buhay kasi hindi siya lubusang nagtitiwala sa faithfulness ni God. Kaya nagkaka-lech-lech ang buhay ng isang Kristiyano, kahit siya ay Kristiyano, it has something to do with the understanding of God's faithfulness. Nakuha niyo po yung point? Kaya hindi po natin ma-identify minsan ang kalooban ng Panginoon pag hindi po ang point of reference is God's faithfulness. Tinatanggal mo sa equation ng faithfulness ni God. Madami pong instances sa Bible na nangyari po yan. Okay? Kung tayo pinagtitiwala sa Panginoon, it will create us more faithfulness on our part. Number one, in our relationship with Him. Pag sinabing faithful ako kay God, number one, in our relationship, He is holy, we are holy supposed to be. He is demanding us to be holy, to abstain from all appearance of evil, not to love the world, to abstain from the world, not to be a friend of the world. God wants us to be holy, to be sanctified, because He is holy, He is faithful to us. We are to be faithful to Him, na hindi tayo gagawa ng kasalanan sa ating buhay. That's number one in relationship. Pangalawa, faithfulness sa ating role and responsibilities. As a father, as a mother, as a church, as a covenant member, you are expected to be faithful if you are trusting God's faithfulness. Kaya hindi po tayo faithful sa maraming bagay. We don't trust God as faithful. Amen? Now, if you're trusting God that God is faithful, it will create your own faithfulness in your relationship with Him and in your responsibilities in all aspects of your life. Number two, it will create our worthiness. Mga kapatid, listen carefully. Yung insidenteng ito, na hindi niya pinatay si Saul, napaka-big deal sa mata ng langit. This is a reaffirmation. Listen. This is a reaffirmation. Angels are shouting while these things are happening. David, that's him. That's God's man. He is entitled for the throne. The throne and all the perks of the throne, he deserves it. Why? Because he is faithful. He is worthy for the throne. Dahil hindi niya pinag-imbutan ang throne. Nung dapat niyang kunin ang throne, patayin si Saul, hindi niya ginawa. Kasi siya ay hindi kubetos na tao sa mga bagay na hindi niya papanahon. Kaya po tayo nagkakaproblema, ang dami nating ginagawa na hindi naman dapat natin gawin, kinukuha natin ang kaligayahan hindi naman para sa atin. Amen? Naalala ko lagi si Dennis lagi niyang word, delayed gratification. Pinag-iipunan kong isang bagay, pag ready ko ng bilhin, saka ako binibili. Mahirap kasi yung pipilitin mong isang bagay na kunin mo, wala ka palang budget pagdating sang araw. Kaya word ni Dennis, pinapractice ko yung delayed gratification. Gustong-gusto ko ngayon, pero pinipigilan ko Maaaring si David, umaandar ang utak niya. Pag pinatay ko to,
Right now, king na ako. Luluhod na sa akin lahat ng mga sundalong kasama niya. King na ako. Pero hindi niya pinag-imbutan yun. Bago pa nagkasala ka ng pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, unang-unang kasalanang nangyayari sa tao ay commandment number 10, thou shalt not covet. Pag walang covetousness at walang commandment number 10 sa buhay mo, hindi ka magkakasala ng 9, 8, 7, 6, 5. Kasi walang covetousness. Trusting God's faithfulness kills our covetous heart. And to make us worthy for the great and mighty things, this incident reaffirmed of his entitlement for the throne. Because he did not covet the throne during this moment. Akala natin yun lang yung kwento noon, but it's a big deal story in the heavens. Kuha niyo po mga kapatid. Ito yung lesson yan. Pag hindi ka na covetousness at hindi ka na covetous ng mga bagay ng mundo, hahabulin ka ng bagay ng mundo. Tandaan niyo yan. Amen? Take note. Take note. Pero hanggat sugapa ka pa sa mga bagay ng mundo, okay? Habol ka ng habol ng mga bagay ng mundo, wala kang contentment. And you are not entitled of the things of the world because you don't deserve to handle these things because you will not give God the glory. Itatapon mo lang ang glory ni God. Kakainin mo lang ang glory ni God sa sarili mo. Kuha niyo po yung point? Now, according to 2 Chronicles chapter 16 verse 9, that created, this verse is very meaningful for me. And I would always say to God, Lord, count me in, count me one. Because the verse says, 2 Chronicles 16:9 says, memorize na po ba ito? Matagal na po itong naipa-plus natin dito sa screen. Ang mata ng Diyos ay pagalagala sa buong sanglibutan. May hinahanap siya, mga kapatid. Ikaw ba yung hinahanap niya? Sinong hinahanap niya? The word perfect, naghahanap siya ng perfect. The heart is perfect. Sa ibang translation po, loyal or faithful. Naghahanap siya ng mga taong faithful na nagtitiwala sa Kanya. Anong Kanyang gustong gawin? Upang pakitaan ng Kanyang mga kapangyarihan. Upang Kanyang pagpakitaan ng Kanyang mga kadakilaan. Sino yung hinahanap niya para pagpakitaan niya ng mga dakilang bagay? Yung faithful na tao because they are worthy na pagkatiwalaan ng Diyos ng Kanyang kapangyarihan. Pagkatiwalaan Diyos ng throne. Entitlement of the throne and the things of the throne. To be the co-sharers of God's throne and authority and prosperity. To be the co-sharer of God's prosperity and resources. To be God's sharer of God's glory. To be a partner and instrument of God's purpose and plan on the planet Earth. Alam niyo, one of the greatest thing in my life, you know what? Making me humble, Lord, I thank you that I am a party. You made me a part of your plan and purpose in creating a church. You ordained me, you anointed me as your pastor, and for me, Lord God, that's the greatest thing in my life. Wala ako nito, wala ako niyan, o inyo na lahat yan. There's just one thing in me. One thing. Okay? Ganda ng song, I don't need anything, I don't need anybody, I need one thing. And you are my one thing. Saan galing yung verse na yun? Come on. One thing. One thing about the Son of the Lord. Whom have I in heaven but thee? And there's none, nobody, nothing. There's none upon earth that I desire besides thee, only you, Lord. Not anybody, not anything. Amen? Is that your heart now? Is that your heart now? Okay? Trust God's faithfulness because our understanding of God's faithfulness and experiences about His faithfulness is parallel
Okay? With our capacity to be faithful. Hello? Our capacity to be faithful to God is dependent and parallel to our understanding and experiences of His faithfulness to us in His Word, in His promises to us. And our faithfulness is very important because it has something to do with our worthiness of His greatness, of His glory, of His anything that He would like to do on the planet Earth. You will be His partner. Wow! Napakasarap, mahal, na mga kapatid. Ang mga bagay natin pinag-uusapan. Okay? So finally, I want you to bring this verse home with your heart. I-memorize niyo po ito. At so, Lord, count me one. I want to be faithful. I want to be worthy. Amen. Okay. I still have another round of message next Sunday about God's faithfulness that I would like to share with you. Last Sunday, I gave illustrations and stories about the martyrs. Okay. Binanggit ko po si Perpetua. Ang kanyang katulong ay na-convert si Felicitas. Binanggit ko po si Antipas ng Pergamos. Meron pong isa na nag-stand out sa mga martyrs nung araw. Ang pangalan po niya ay si Polycarp, a church father. He was executed at the age of 84. Nung pong panahon ng persecution na matindi, during the time of Emperor Nero, followed by Emperor Domitia, yun po yung time po ng nagsisimula po yung Christianity. Nero, siya po yung responsible sa kamatayan ni Paul, pagpugot ng ulo ni Paul. Si Nero po ay parang something insane. Okay. Bata lang po, nagpakamatay po yun si Emperor Nero. At si Emperor Domitia po, siya po yung responsible kay Apostle John na nagpa-exile sa island of Patmos. Doon po sinulat po yung Revelation. Na nung time na yun ay umaalingaw-ngaw pa ang martyrdom ni Antipas. Ano pa nangyari kay Antipas? Dalawang kwento po yan. Sa ngayon sa kwento, siya po nilagay sa loob ng tiyan ng baka na tinanggalan ng laman loob. Siyang nilagay, pinalaman, para mabango po yung baka na nililitsyon. Yun po yung isang kwento. Ang sabi po naman isang kwento na basa ko, hindi ko alam kung anong totoo doon, meron pong tinatawag na bull Baal worship, na yung baka po, meron pong brazen na baka, niligay po siya sa loob, doon po siya nilitsyon. Parehong pangit, no? Hindi ko alam kung anong totoo doon, pero parehong ang pangit. Wow. Nililitsyon ka, nasa loob ka ng baka. Kung yung papipiliin, saan nyo gusto? Sa buhay na baka o sa brazen na baka? Ilalagay kayo kung yung to-torturein. Ikaw, Luby, saan mo gusto ilagay? You have two choices. Di ba? Okay, meron pong isa na nagngangalang Polycarp. Kasama po doon sa lineage ng mga martyrs na matitindi po ang pinagdaanan. Isa lang po naman ang kanilang kaso Sabihin lang nilang I deny Christ, tapos nang usapan. Iyon po yung kaso nila dahil sila naging tapat, naging faithful po sila sa Panginoon. Ito yung mga taong nagtapat na hindi po naranasan sa lupa, okay, ang mga pangako ng Panginoon. Nang sinasabi po sa Biblia, sa Book of Hebrews, to have a better resurrection. Okay, o papipiliin kayo, yung status sa heaven na grabe, highlighted ka, talagang doon yung mga rewards ang dami, na dito naman minartir ka, o dito wala kang martyrdom, pero pagdating sa heaven, ordinaryo ka lang. Anong pipiliin niyo? Wala rin sumasagot. Bahala na kayo mag-isip mamaya. Si Polycarp, mga kapatid, siya po ay susunugin na. Nakapalibot po yung apoy. Bago po sindihan po yung mga kahoy sa gilid, siya po yung nakagapo sa gitna. Mr. Polycarp, this is your last chance to recant and deny
your faith in Christ. Hindi po siya naimik. Pero dahil po siyang mabuting tao, nag-aalangan po yung sisindi ng apoy. Kasi pag sinindihan niya yung tuloy-tuloy na, malilit yun na siya eh. Mr. Polycarp, last chance. All you have to do is just to say, you will deny Christ. Abandon your faith in Christ and then you're set free. Nagsalita po si Polycarp. I am 84 years old already and I cannot tell anything or just one thing about God's faithfulness to me. I cannot say anything that He is not unfaithful or any instance that God is not unfaithful. God is so faithful to me and I don't have any reason to be unfaithful to Him. I will not deny Christ. And He was roasted to death after that. Hanggang saan po ang ating commitment ng faithfulness kay God? Ito mga taong martyrs na ito, sila po yung mayroong malinaw na pagkaunawa about God. Worthy of our faithfulness. Worthy of our death. He is worthy of everything. Dahil kung ako pong iisipin ko, kung ako po ay imamartyr, pahihirapan ako. Iisipin ko lamang ang kanyang ginawa para sa akin. I think I can make it. Okay? He died for me. He was crucified for me. And there's no reason for me to deny Him. And there's no reason for me right now to be unfaithful to Him. If we Christians fully understand about His love for us, His faithfulness for us, and if we will always meditate that He is faithful to us, He is so good to us, there is not a time or there is not a reason for us not to be unfaithful. That is what I believe. That is what I believe in my heart. Kayo po, naniniwala po ba kayo sa katapatan ng Panginoon sa buhay natin? Kung totoo po yun, prove it. Prove it with your faithfulness and commitment to Him. Tayo pong lahat ay tumayo.